sa aklat ni Propeta Isaías. Ako ang Panginoong inyong Diyos at siyang nagpapalakas sa inyo. Ako ang may sabing, huwag kayong matatakot at tutulungan ko kayo. Sinabi pa ng Panginoon, Israel, mahina ka man at maliit, huwag kang matakot. Tutulungan kita. Ako ang Diyos ng Israel ang magliligtas sa inyo. Gagawin kitang tulad ng panggiik. Bago at matalim ang kanyang ngipin, at ang mga bundok at burol ay iyong gigiikin, at duduruging tila alikabok. Itatahip sila, tatangayin ng hangin, pagdating ng bagyo ay pakakalatin. Magdiriwang dahil sa akin na inyong Diyos. Pupurihin ninyo ako at dadakilain. Pag ang aking bayay inabot ng matinding uhaw, na halos matuyo ang kanilang lalamunan, akong Panginoon ang gagawa ng paraan. Akong Diyos ng Israel ay di magpapabaya. Sa tigang na burol ay magkakailog. Sa gitna ng lambak, masaganang tubig ay bubukal. Aking gagawin na ang disyerto ay maging tubigan. Sa tuyong lupain ay may mga batis na magsusumpungan. Ang mga disyerto'y pupunuin ko ng akasya at sedro, kahoy na olibo at saka ng mirto, kahoy na sipre, alerces at olmo, at kung magkagayon, makikita nila at mauunawa na ang nagbalangkas at lumikha nito ay ang Panginoon, ang banal ng Israel. Ang salita ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan siya'y nahahabag. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan siya'y nahahabag. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari aking ihahayag. Pagpupuring lahat sa iyo o Panginoon ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabaling tunay kang dakila at makapangyarihan. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan siya'y nahahabag. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari aking ihahayag. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari aking ihahayag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan siya'y nahahabag. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang, wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista, ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa kanya. Mula nang mangaral si Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos ay nagdaranas ng karahasan at inaagaw ng mararahas, sapagkat ang mga propeta at ang kautusan ay nagpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos hanggang sa dumating si Juan. Kung maniniwala kayo, siya ang Elias na darating. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapatid kay Kristo. Ito po si Father J.D. Zaldivar ng Archdiocese of Manila. Pagnilayan na po natin ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Mga kapatid, isang mapagpalang Adbyento po sa ating lahat. Talagang malapit na ang Pasko, no? At ramdam na natin na ang diwa ng Pasko ay bumubukal mula sa mga puso natin. Ito ay biyaya ng Diyos sa ating lahat. Mga kapatid, sa chapter 41 ng aklat ni Propeta Isaías, may isang napakagandang paglalarawan ng Diyos. Sabi, ako ang Panginoon na inyong Diyos.
ang siyang nagpapalakas sa inyo. Huwag kayong matakot sapagkat tutubusin ko kayo. Ako ang inyong manunubos. Manunubos. Mga kapatid, alam niyo po, sa kultura noon ng mga Hudyo, sino po yung manunubos? No? Goel, sa wikang Hebreo. Goel. Sino po yung Goel? Yung Goel po ay yung tagatubos sa kamag-anak na nagkautang. Yun po yung manunubos noon. No? Kayo kasi, sinasabi na lang natin parang ordinaryo lang. Pero ibig sabihin talaga ng manunubos ay yung kamag-anak mo, no? Yung pinakamalapit mong kapamilya na pwedeng tumubos sa'yo pag nagipit ka. Yan. Tawag sa atin ngayon ay emergency contact, no? Halimbawa na nawalan ka ng pamasahe, no? Mag-text ka, pa-Gcash naman, na ayan. Yan yung manunubos na tinatawag. No? Manunubos. Sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng emergency, yung pinakamalapit mong kamag-anak na pwedeng tumulong sa'yo, no? Mag-bail out sa'yo, no? Magtubos, literally, no? Tubusin ano man yung kinauutangan mo o kung nakulong ka ba, siya ay taga-piyansa, ganyan. Taga-tubos. Anong ibig sabihin nito? Pag sinabi ng Diyos na, ako ang inyong manunubos, magmula ngayon mga kapatid, huwag nyo nang isipin ang manunubos bilang isang napakalayong nilalang, napakalayong tao na biglang dadating kapag nagigipit tayo. Nung sinabi ng Diyos na, ako ang inyong manunubos, ano ibig sabihin nito? Sinasabi niya sa atin, magmula ngayon, kamag-anak niyo na ako. Magmula ngayon, kapamilya niyo ako. Magmula ngayon, kaangkan niyo ako. Magmula ngayon, kadugo ko kayo. I am your Goel, your Redeemer. Ako ang inyong manunubos. Magkamag-anak na tayo. At yan mga kapatid, ang diwa ng Pasko. Sabi niya, kahit mahina ka at maliit, ako na dakilang Diyos ang kamag-anak mo. Ako na dakilang Diyos ang manunubos sa iyo. You are my next of kin. We are related. Mga kapatid, yan po ang diwa ng Pasko. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Ang anak ng Diyos ay naging anak ng tao. Upang ang Diyos na tila malayo sa tao ay naging kamag-anak na natin, kamag-anak ng tao. At kung ang Diyos na siyang iisang Ama natin ay kamag-anak natin, ano na rin kaya ang turingan natin sa isa't isa? Di magkakapamilya rin. Magkakapatid sa iisang Ama. Nung ang anak ng Diyos ay naging anak ng tao, nung ang anak ng Diyos ay naging tao, tayo ay naging magkakapatid sa iisang Ama dahil ang tao ay naging anak na rin, pwede na rin maging anak ng Diyos. Then we are invited to be Goel for each other.
umabot sa kapwa, magmalasakit sa kapwa, tumulong sa kapwa. Mga kapatid, yan po ang diwa ng Pasko. Ang Diyos na lumapit sa atin ay nag-aanyaya sa atin na maging malapit din sa mga kapwa at kapatid natin. Pasintabi po sa mga kumakain ngayon, no? May kukwento po ako nakakadiri. Kaya, ituloy nyo lang yung video na ito pagkatapos yung kumain. Alam nyo po, nung minsan ay nag-volunteer po ako sa Missionaries of Charity sa Tayuman. At napunta ako sa paglalaba sa mga kubrekama at kumot ng mga pasyente nila. No? Inaalagaan nila itong mga may sakit at matatanda na iniwan ng mga kapamilya. Pinagtabuyan, iniwan sa kalsada. Nirescue ng mga madre, kinaliga, hanggang mamatay. Para magkaroon man lang ng dangal kahit sa huling sandali ng kanilang buhay. At napunta ako sa paglalaba ng kanilang mga pinaghigaan, pinagtulugan. At alam niyo po, itong mga matatanda na ito, no? Hindi sila lahat naka-diaper. Alam niyo na po ang ibig ko sabihin. No? Yung nilalabhan ko sa unang banlaw, talagang naduduwal ako pagka naaalala ko ngayon. No? Pero kinaya ko. Kasi na-inspire ako sa isa kong kasama na ang itsura talaga, ang kinis ng kutis, ang puti, at ang buhok mataas. Donya, no? Donya. Pero nandun katabi ko, naglalaba ng mga pinagtulugan ng mga hindi naman niya kaano-ano. At parang wala lang sa kanya. Kaya kinausap ko siya. Sabi ko, tita, parang ang tagal niyo na pong ginagawa ito. Sabi niya, yes, matagal na, iho. Sabi, ano po yung ano ninyo? Ano po yung, kapag di po kayo nagbo-volunteer, ano po ginagawa ninyo? Sabi niya, well, ano pala siya? Boss ng isang negosyo. Yayaman din. Yun pala ang ano ninyo. Ba't po kayo pumupunta rito? Sabi niya, volunteer work. Sabi ko, bilib ako sa inyo kasi parang wala lang sa inyo yung dumi. No? Talagang game kayo na ilublob ang kamay nyo dyan. Paano nyo po nakakayanan? Ako po, parang umiikot ang tiyan ko. No? Sabi niya, siguro nga nasanay na sa tagal ko nang ginagawa ito. More than 10 years na ako nagbo-volunteer dito every week. No? Pero sabi niya, pero minsan, iho, dumating dito si Mother Teresa. At kinausap niya kami ng mga volunteer at yung mga madre rin. At sinabi sa amin ni Mother Teresa, tatandaan namin na sa tuwing pinaglilingkuran namin ng mga pasyente, si Jesus ang pinaglilingkuran ako. Itong kumot na to, itong punda na to, itong kubrikama na to, higaan to ni Jesus. Higaan to ni Jesus.
Kaya pala, kahit di niya kaano-ano, ang tingin niya, kapatid. Kahit malayo sa kalagayan niya, mayaman siya, mahihirap ang pinaglilingkuran niya, ang tingin niya pa rin ay kapatid. Bakit? Kasi nakikita niya si Jesus. Yan ang diwa ng Pasko. Manalangin po tayo. Mga kapatid, Panginoon, Ikaw ang aming Goel, ang aming manunubos. Ikaw ang naging kamag-anak, kapamilya, kaangkan namin. Ang anak mo ay naging kapatid namin. Maging kapatid din nawa kami sa isa't isa. Amen.